Ang ganda ng tubo ng mga bulaklak ngayon. Nakakaaliw pagmasdan. Magdadalawang taon na pala na hindi ko nakikita sina Tatay Nestor at Elena. Mukhang okay na ata yung takbo ng buhay nila dahil hindi ko na nararamdaman na kailangan nila ang tulong ko. Attorney, ano na ba ang update sa kaso ko at kailan ako makakalaya? Malapit na po Don Pakundo. Ginagawan ko na po ng paraan. Hindi na ako makapaghintay sa pagdating ng araw ng aking paglaya. Huwag po kayong mag-alala Don Pakundo. Pabibilisin po natin yung proseso. Kung kailangan, gumamit tayo ng pera para mapabilis gamitan mo. Opo Don Pakundo, yan po yung ginagawa ko ngayon para makalaya na po kayo agad. Humanda kayo sa akin, Nestor. Malapit na ang araw ng ating pagtutuos at matitikman nyo na ang bangis ng aking paghihigante sa pagpapakulong nyo sa akin. Ipaparanas ko sa inyo ang pait ng naranasan ko dito sa loob ng bilangguan at papahirapan ko kayo hanggang sa lumuhod ka na humihingi ng kapatawaran sa akin. Anak, pupunta muna ako dun sa Home for the Ages at magbibigay ako ng konting tulong. Wow, grabe. Ang bait naman itong tatay ko at pugi-pugi pa ng forma. Kailangan naman nating mag-share ng blessings natin, anak, sa kapwa natin. Oo nga po, tay. Sobrang-sobra po yung biyaya natin at hindi natin to mauubos ng tayo lang. Sige anak, at ako'y aalis na. Ikaw na munang bahala dito sa bahay natin na. Hindi ka ba magpapasama sa akin, Tay? Baka kailangan mo ang tulong ko doon. Hindi na anak, kaya ako naman huwag ka na mag-alala sa akin. Anong oras kaya ka makakauwi, tay? Para ipaghahanda na lang kita ng pagkain na paborito mo. Okay anak, tirhan mo na lang ako ng ulam at kakainin ko na lang pagdating ko dito sa bahay. Sige po, Tay. Mag-ingat po kayo sa lakad nyo at wag po masyadong magpapagabi. Anong nangyari dito sa puno ng mansanas, Diwali? Nalagas po yung lahat ng dahon niya at hindi na po nagbubunga ng prutas. Sayang naman. Matamis pa naman yung bungang mansanas nitong punong to. Opo, mahal na hari, pero kahit anong dilig ko po sa puno ay hindi talaga po siya tumutubo. Titingnan ko kung kaya ng kapangyarihan ko na patubuin ulit yung punong mansanas. Ayan, okay na yung punong mansanas. Ang dami ng bunga ulit. Pwede mo nang ma-harvest yung mga bunga, Diwali, at ipamahagi mo sa iba. Maraming salamat po, mahal na hari, at napakabait niyo po sa inyong nasasakupan. Ginagawa ko lang yung tungkulin ko sa inyo, Diwali, bilang isang hari nyo. Labis po ang aming tuwa at kayo po yung napili namin bilang hari dito po sa ating kaharian. Tay Nestor, ba't napadala ulit kayo dito sa bahay Kalinga? At ano po yung dala-dala nyo? Magbibigay lang sana ako ng masustansyang food pack para sa lahat ng mga matatandang nandito. Wow, maraming salamat kung ganun, Tay Nestor. Kailangan po talaga namin ng dagdag tulong sa pagkain. Walang ano po ma'am, marami pa po dun sasakyan. Kasya po yung para sa lahat. Sige po, Tay Nestor, tutulungan po namin kayo sa pag-distribute po sa pagkain at tubig. Salamat po ma'am at magbibigay na rin po ako ng konting tulong financial. Siguradong magugustuhan to ni tatay yung niloto kong chicken adobo. Paboritong-paborito niya tong ulam. Sigurado mapapasarap yung kain niya net-net. Anong oras kaya darating si tatay dito sa bahay? Sana naman abutan niya tong ulam na hindi pa malamig. At sana okay lang si tatay sa lakad niya dun sa bahay, Kalinga. Don Pakundo, good news po na maniubra ko na po dun sa husgado yung kaso nyo at bilabol na po siya. Kailangan na lang po natin makapiyansa at makakalabas na po kayo. Magaling, magaling. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw yung kinuha kong abogado. Maasahan ka talaga. Sige, asikasuhin mo na lahat at magpiyansa ka na agad. Sige Don Pakundo, saglit lang po to at maiilabas na kita dyan sa kulungan ngayon. Sige, at ihahanda ko na itong mga gamit ko sa paglabas ko dito sa kulungan. Ang gandang pagmasdan. Masigla na ulit tingnan ang kalakaran dito sa merkado. Mukhang busy ang lahat sa kani-kanilang paninda. Sana patuloy yung ganito at walang maging problema dito sa kaharian. Para naman makapagbakasyon ako sa aking mga tungkulin. Balak ko sanang dalawin kahit saglit sila Tatay Nestor at Elena sa baba para kumustahin. At ang tagal na naming hindi nagkikita. Grabe, anak, ang sarap naman itong niluto mo. Paborito ko pang ulam. Oo, Tay. Alam kong paborito mo yung chicken adobo, kaya yan ang niluto kong ulam para sa'yo. Mukhang mapaparami ang kain ko nito, anak ah. Sobrang sarap kasi. Kumusta naman pala yung lakad mo, Tay, sa bahay Kalinga? Naging okay lang po ba? Oo, anak, okay lang. Talagang kailangan nila ng tulong doon, lalo na sa pinansyal. Sana naman kahit papano nakakatulong tayo dun sa kanila, kahit paminsan-minsan. Baka ka sa susunod na araw ay babalik ako doon at mga gamot naman yung dadalhin ko, anak. Talagang bukal sa loob mo tayo yung pagtulong, kaya naman binibiyayaan tayo ng Panginoon. Bukas, anak, may lakad pala ako. Naimbitahan ako sa isang handaan doon sa bayan. Wow, ang busy mo na ngayon, Tay, ha? At ang rami mo ng pinagkakaabalahan. Baka gusto mong sumama, anak, at para naman hindi ka ma-board dito sa bahay. Sige, Tay, at sasamahan kita bukas sa lakad mo para naman makapagpasyal paminsan-minsan. Don Pakundo, okay na at nakalaya ka na. Aayusin ko na lang yung paperworks. Magaling ka talaga, attorney. Hindi ako nagkamali na ikaw yung kinuha ko. De-deposit ko na lang bukas yung talent fee mo, attorney, at may pabonus pa. Salamat po, Don Pakundo. Basta sakto po yung bayad, gagalingan po natin. Yan. Sige, saan ba banda nakapark yung sasakyan ko at pupunta muna ako ng mall? Nakapark po dun sa unahan, Don Pakundo, at nandun na rin yung driver nyo.
Ngayon at malaya na ako sa pagkakabilanggo, sisimulan na natin yung pagtutuos, Nestor. Humananda ka sa akin ngayon. Aangkinin ko lahat kung anong nasa sa iyo, Nestor. At pagsisisihan mo yung araw na nakabangga mo ako. Maghahanda na ako ngayon sa muli nating pagkikita. At sisiguruhin ko na hinding-hindi mo to makakalimutan. Grabe, ang daming ulam ang nakahanda. Ang bongga naman ng handaang ito. Kapistahan kasi ng ating lungsod ngayon at lahat ay imbitado sa kainan. Kay gandang pagmasdan na sobrang daming tao at lahat ay masayang kumakain. Sana magustuhan rin ninyo ni Nestor Iha yung mga ulam na ipinahanda. Parang natatakam na akong tikman yung mga pagkain. Mukhang mabubusog ako ngayon. Sige lang Iha at kumain kayo ng marami at huwag kang mahiya. Sa nga pala Nestor, kaya kita inimbitahan dito ay may sasabihin sana ako sa yung importante. Ano naman yung gobernadora at mukhang napaka-importante nga. Ngayong election, ikaw yung patatakbuhin namin bilang magiging mayor dito sa ating lungsod. Hindi po ba kayo nagbibiro? Malaking responsibilidad po yan. Ikaw lang kasi ang nakita kong may busilak ang puso sa pagtulong sa kapwa. Paano po yan, Gobernadora? Hindi po ako sanay sa mga ganyan niyang politika. Huwag ka mag-alala at susuportahan kita sa magiging kampanya mo bilang mayor. Kung yan po ang ninanais niyo, Gobernadora, ako po'y sasang-ayon na lamang. Sige, ibalot muna to at pating suot, ipakwenta muna at babayaran ko kaagad yan. Opo sir, papatotal ko po agad-agad. Cash po ba to sir or credit card? Babayaran ko ng cash itong lahat, marami akong pera, huwag ka mag-alala. Sige po sir, pasensya na po kayo. At hindi na po mauulit. Hello, pakilinis at pakihanda dyan sa bahay at ako'y dadarating dyan mamaya. Kailangan pagdating ko dyan, sobrang linis na dahil sawa na ako sa dumi ng kwarto ko sa kulungan. Pakihanda-handa na rin yung jacuzzi ko. Dapat may tubig na dahil maliligo ako para mawala tong bahong kulungan nakakapit sa katawan ko. Anong nangyari sa'yo, Munting Dragon, at may mga injured ka sa katawan? Bumangga po ako sa pader ng palasyo habang lumilipad po, mahal na hari. Kawawa ka naman at ang dami mong pasa at sugat. Natatakot po ako na baka hindi na ako makalipad dahil po sa injured ko sa pakpak. Huwag ka mag-alala at tutulungan kita, Munting Dragon. Ayan, Munting Dragon. Okay ka na at wala ka ng injury sa katawan. Salamat ng marami, mahal na hari, at pinagaling mo yung injury ko. Walang anuman, Munting Dragon. Masaya ako at okay ka na. Ang sarap talaga sa pakiramdam at nakauwi na ako dito sa bahay at nakaligo sa malaki at mamahalin kong jacuzzi. Bukas, Nestor, maghanda ka sa akin at pupuntahan kita sa bahay nyo at tiyak didilat yung mata mo dahil nakalaya na ako. Ang ganda tingnan ng kaharian dito sa itaas at ang payapa ng pakiramdam habang nandito sa himpapawid. Magagandang araw po, mahal na hari. Ba't ka po lumilipad dito mag-isa? O nandito ka pala, Munting Dragon. Tinatanaw ko lang dito yung kabuuan ng ating kaharian. Talagang mahal na mahal mo talaga itong kaharian natin, mahal na hari. Bilang isang hari nyo, obligasyon ko na panatiliin ang kapayapaan at kaligtasan ng kaharian. Sana po, mahal na hari. Hayaan mo akong samahan kita parati sa mga lakad mo. Bakit gusto mo akong samahan parati sa mga lakad ko, Munting Dragon? Gusto po kitang pagsilbihan. Utang ko po sa'yo yung paggaling ng pakpak ko. Hindi mo naman kailangan gawin yon, Munting Dragon. Bukal sa loob ko yung pagtulong sa'yo. Hello, Bugart. Padalhan mo ako dito ng 2 bodyguard. Dapat yung malalakas at may pupuntahan ako ngayong importanteng tao. Hello, Don Pakundo, ikaw ba to? Kailan pa po kayo nakalaya sa bilangguan? Sige, magpapadala ako dyan ng 2 tao na pwede mo maging bodyguard. Magaling, Bugart, maasahan talaga kita. Papapuntahin mo na agad dito sa bahay ko yung 2 bodyguard at ako na bahala sa bayad ko sa'yo, ipapadala ko na lang siya. Medyo magiging malaki na po yung presyo na maiibayad mo sa akin, Don Pakundo. Paubos na po yung mga tauhan ko dahil hindi sila nakakabalik dito sa akin. Alam mo naman na walang problema sa akin ang pera, Bugart. Basta ipadala mo na sila dito at yung pera na gusto mo, bibigay ko ng buo at walang kulang. Tay, sigurado ka na po bang tatakbo ka bilang mayor ngayong paparating na eleksyon? Hindi ko nga alam, anak, kung kaya ko bang mangampanya bilang isang mayor. Kung sa bagay, Tay, nangako naman si Gobernadora na tutulungan kanya sa iyong kampanya. Sa tingin mo, anak, karapat-dapat ba ako na tumakbo bilang mayor dito sa ating lungsod? Oo naman, Tay. Ang bait mo kaya at grabe ka magmalasakit sa iba. Kung sa bagay, anak, makakatulong na rin tong pagtakbo ko para mas lalo pa akong makakatulong sa mga naghihirap. Tama nga, Tay. Mas marami pa nga yung matutulungan mo pag nanalo ka bilang mayor dito. Sana nga, anak, at pala rin ako na manalo sa pagtakbo ko bilang mayor. Anong nangyari dito, Leopardo? Bakit ang tigang ng lupa at nalalanta yung mga palay? Wala pong magandang daloy ang tubig dito, mahal na hari. Ito yung mga dahilan kung bakit kailangan ko talagang bisitahin ang lahat ng sulok ng kaharian para makita yung mga ganitong problema.
Pasensya ka na po, mahal na hari. At ganito pa kasaklap yung nadatnan nyo dito po sa palayan. Hindi ko na po alam kung paano at saan kukuha ng supply ng tubig. Huwag ka nang malungkot, Leopardo. Ako nagagawa ng paraan para gumanda yung tubo ng palayan. Ayan, okay na yung palayan. At maganda na ang tubo at may tamang irrigation na ng tubig. Maraming salamat, mahal na hari. Kayo na ba yung ipinadala ni Bugart dito sa bahay ng mga bodyguard? Yes po, Don Pakundo. Kami na po yung ipinadala ni Bugart dito. Magaling, magaling. Maasahan ko talaga tong si Bugart. Sumud lang kayo sa akin at may pupuntahan tayo. Okay po, Don Pakundo. Nasa likod lang niyo po kami parate. Ngayon magkikita na tayo, Nestor. At ito yung araw ng una nating pagtotoos. Humanda ka na! Kumusta na kayo, Nestor at Elena? Masaya akong nakita kayo ulit. Paano kayo nakalaya doon, Pakundo 10 taon ka pa dapat nakakulong. Anong akala nyo sa akin mabubulok ako sa kulungan? Baka nakakalimutan nyo at hawak ko ang batas sa kamay ko. Hanggang ngayon, Don Pakundo, ang sama-sama mo pa rin. Hindi ba nabago ng pagkakulong mo yung pag-uugali mo? Ba't po nagpunta po kayo dito sa bahay namin, Don Pakundo? At ano ba pakay mo dito? Sana naman hindi gulo yung gusto mo. Hindi lang gulo ang pakay ko dito, kundi paghihiganti rin. At sa muli nating pagkikita, humanda kayo sa gagawin ko. Mahal na hari, utang ko po sa iyo ang magandang ani ngayon ng palayan. Wala kang utang na kailangan bayaran, Leopardo. Tungkulin ko na pangalagaan kayong lahat. Muli, maraming salamat po ng marami, mahal na hari, sa iyong kabaitan. Maiwan ka muna namin, Leopardo. At pupunta na kami sa ibang banda ng kaharian. Saan naman tayo pupunta ngayon, mahal na hari? Pupuntahan natin yung tinuturing kong guro dito sa ating kaharian. Sino naman yung sinasabi mong guro, mahal na hari? Ano ang pangalan niya? Tinatawag namin siyang Tandang Talinhaga. Siya yung pinakamatandang puno dito. Grabe na pala katanda kung ganon. At bakit siya tinatawag na guro? Siya kasi yung nilalapitan ng lahat kung meron kang kaalaman na gustong malaman. Don Pakundo, buti pa'y umalis na kayo dito bago pa ako tumawag ng pulis. Oo, aalis kami dito. Pero ito yung tatandaan nyo, Nestor. Maghanda kayo sa ganti ko, oh. Pagbabanta ba yung sinasabi mo, Don Pakundo? Hindi yan pagbabanta, talagang gagawin ko yan at luluhod kayo sa harap ko. Ipapakulong ka namin ulit pag may ginawa ka na namang kagaguhan, Don Pakundo. Nakaisa na kayo sa akin ng tatay mo, Elena. At hindi na mauulit yun. Anak, Elena, marahil kailangan na nating tumawag ng pulis. Hindi na kailangan. At kami aalis na. Hanggang sa muli nating pagkikita. Anong gagawin natin ngayon? Tay, nakawala na si Don Pakundo sa bilangguan. Kailangan nating maging mapagmatsyag dahil sa mga bantang sinasabi niya. Wala pa naman si Bagwis dito, Tay, at walang tutulong sa atin laban kay Don Pakundo. Oo nga, anak. Sana nandito sa atin si Bagwis ngayon at mapapanatag ang loob ko. Kumusta na kaya si Bagwis? Okay lang kaya siya dun sa kaharian nila? Nagdalawang taon na, anak, at hindi pa rin tayo binalikan dito ni Bagwis. Marahil nalimutan na niya tayo. Hindi naman siguro magagawa ni Bagwis, Tay, na tayo'y kalimutan na lang. Sana nga anak at tayo'y inaalala pa rin ni Bagwis. At ngayon ay kailangan natin siya dito. Maiwan kayo dito at manmanan yung maigi ang mga kilos at galaw nila. At i-report nyo sa akin parati kung saan sila pupunta at ano ginagawa nila. Antayin nyo yung ipapagawa ko sa inyo at ako'y magpaplano muna kung ano yung pwede nating gawing hakbang na magpapahirap doon sa mag-ama. Masusunod po, Don Pakundo. Nandito na tayo, Munting Dragon, sa lugar ni Gurong Talinhaga. Grabe, ang laking puno pala nitong sigurong Talinhaga. Anong maipaglilingkod ko sa inyong dalawa at kayo'y naparito? Pagpasensyahan niyo po, Gurong Talinhaga, sa pag-abala po namin sa inyo. May itatanong lang po ako sa iyong isang importanteng katanungan. Gurong Talinhaga. Sige, magtanong ka at sasagutin ko ang iyong tanong base lamang sa aking nalalaman. Ang kapangyarihan ko ba ay may limitasyon sa paggamit at hanggang kailan ko ito pwedeng gamitin? Kailangan kong pakiramdaman ang iyong buong katawan bago ko masagot ang iyong katanungan. Ang iyong kapangyarihan ay walang limitasyon, pero pwede lang itong gamitin sa kabutihan at pagtulong sa mga nangangailangan. Ganun po ba, Gurong Talinhaga? Maraming salamat po sa pagsagot ng aking katanungan. Dahil nasagot ko na ang inyong pakay dito, pwede na kayong umalis at ako'y magpapahinga na ulit at ako'y matutulog.
Hello, Nestor. Bukas magsisimula na tayo sa iyong kampanya bilang mayor at magkakaroon tayo ng motorcade bukas papuntang Barrio Verde. Hello, ganun po ba, Gobernadora? Sige po, at ako po'y maghahanda para sa gagawin nating motorcade papuntang Isla Verde. Sige, Nestor, mga 8 a.m. yung call time natin bago tayo umalis. Dalhin mo na rin yung anak mo na si Elena para may katulong ka sa inyong pangangampanya. Okay po, Gobernadora. Siguradong sasama naman yung anak ko, si Elena, sa motorcade pag nalaman niya. At #1 supporter ko yun. Hello, Don Pakundo. May babalita po ako sa iyo na importante. Magkakaroon po ng motorcade sina Nestor bukas po ng umaga. Nga mabuti at may nasagap kayong balita dyan sa pagmamanman nyo dyan sa bahay nila Nestor. Saan ba yung magiging rota ng kanilang motorcade? Sa pagkakarinig ko po, ang rota ng kanilang motorcade bukas ay papunta ng Barrio Verde kung di ako nagkakamali. At magkakasama silang dalawa ng anak niya. Kung ganun, isasagawa na natin yung plano natin. Ngayong gabi, tanggalan nyo ng preno yung gagamitin nilang sasakyan sa motorcade para bukas. Sige po, Don Pakundo. Masusunod po yung pinag-uutos nyo. At bukas, wala na pong magiging preno yung sasakyan na gagamitin nila para sa motorcade. Ngayon, Nestor, matitikman mo ang bangis ng aking paghihigante. Good luck sa magiging motorcade mo bukas. Tara na, munting dragon. At nagawa na natin yung pakay natin. At magpapahinga na sigurong talinhaga. Mahal na hari, saan naman susunod na pupuntahan natin? Uuwi na muna tayo sa palasyo. At ako'y medyo napapagod na rin. Pwede po bang makikain sa palasyo, mahal na hari? At ako'y nagugutom. Oo naman, munting dragon. Lahat ay pwede makikain sa palasyo. Maraming salamat po, mahal na hari, sa pagpayag. Ang bait mo talaga. Sasabayan na lang kita mamaya pagdating natin. Mukhang pati ako nagugutom kakalipad. Grabe, pagkadami naman ng pagkain dito sa kusina nyo, mahal na hari. Oo, madami ang parating inihahanda ng mga tagapagluto sa palasyo. Ang sarap ng mga pagkain, mahal na hari. Pwede po ba tumikim kahit isa? Sige lang, munting dragon. Kumuha ka lang kung ano gusto mong kainin. Grabe, ang sarap nitong keso. Ang sarap ng manok. Hello, Don Pakundo. Nandito na po ako sa sasakyan na gagamitin nila kinabukasan para sa gagawing motorcade nila, Mang Nestor. Sige, pasukin mo ang loob ng sasakyan at tanggalan mo ng brake. Dapat malinis ang pagkakagawa at hindi mahahalata. Mas masusunod po ang utos nyo, Don Pakundo. Good luck sa'yo bukas, Nestor. Tingnan natin kung anong magagawa mo pag nalaman mong walang preno yung sinasakyan nyo. Anak, siya nga pala, sasama ka ba sa akin ngayon magmo-motorcade papuntang Barrio Verde? Sige tay, sasama po ako. Para na ba to sa kampanya nyo bilang mayor tay? Oo, anak. Idea ito ni Gobernadora ang gagawin nating motorcade ngayon araw. Mabuti talaga nandyan si Gobernadora tay at tumutulong sa iyong kampanya bilang mayor. Kumain na muna tayo, anak, habang may oras pa tayo at baka gutumin tayo sa daan. Sige tay, ihahanda ko na lang yung pagkain sa misa para po makakain na tayo. Sana magustuhan ni tatay itong mga inihanda kong pagkain ngayon. Grabe, ang sarap naman itong mga inihanda mong pagkain, anak, at napakadami. Magpakabusog ka tay, talagang inihanda ko to para lumakas yung katawan na yun. Baka mapagod ka niyan, kakaluto at kakalinis dito sa loob ng bahay natin, anak. Okay lang tay, at ginagawa ko na lang siyang libangan para naman kahit papano may ginagawa ko. Baka gusto mo mag-hire na lang tayo ng katulong dito sa bahay, anak. Wag na tay, kaya ko naman mga gawaing bahay dito at saka gusto ko ako yung nagsisilbi sa'yo tay. Ano, nagawa mo ba ng maayos yung pinapagawa ko sa'yo kagabi? Opo, Don Pakundo. Maayos ko pong natanggal yung preno ng sasakyan nila. Magaling bata, maasahan ka talaga. May pabunus ako sa'yo mamaya. Salamat po, Don Pakundo. At kailangan ko talaga ng pera ngayon. Grabe tay, ang dami mo na palang taga-suporta sa pagtakbo bilang mayor. Nagulat nga ako, anak, at dami nang sumusuporta sa akin at sinisigaw pa yung pangalan ko. Marahil ramdam nila ang iyong busilak na kabaitan, kaya kanila sinusuportahan tay. Nakakataba ng puso, anak. Sarap pala sa pakiramdam ng maraming taong nagmamahal sa'yo. Naku po, nawala ng kontrol ang sasakyan. Mahuhulog tayo! Kumapit kayo! Bagwis, tulungan mo kami ni tatay, mahuhulog kami! Parang naririnig ko ang boses ni Elena at tinatawag niya yung pangalan ko. Kailangan ata nila ng tulong at nanganganib yung buhay nila.
Munting Dragon, pupuntahan ko lang yung mga kaibigan ko dun sa baba. Sasama ako sa'yo, mahal na hari, kahit saan ka magpunta. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Munting Dragon? At sasama ka sa akin sa baba? Oo, mahal na hari, gaya ng sabi ko. Kahit nasan ka, nandun rin ako. Kung ganun, tara at puntahan na natin sina Elena at Tatay Nestor. Tara! Bilisan na natin, Munting Dragon! Tay, nandito si Bagwis!